So naging malaking solusyon itong si DeAndre Ayton para sa Los Angeles Lakers at isa itong magandang senyales sa kanila sapagkat nung nagdaang season, ito lang po yung kanilang malaking kakulangan, ang sentro na siyang makakatulong sa kanilang depensa. Sa ngayon ay mayroong pinakamagandang stats itong si Ayton na siguradong magpapasaya sa mga fans ng Los Angeles Lakers. Itong si DeAndre Ayton ay kabilang lamang sa mga elite na big man na kumakamada ng gantong numero. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, minsan na nga akong napasama itong si DeAndre Ayton sa mga elite big man na kumakamada ng 16 points per game plus 10 rebounds per game sa field goal percentage na 50%. Sa hanay na yan ay kasama niya si Giannis, Joel Embiid, Anthony Davis, Nikola Jokic, and Karl Anthony Towns. Hindi birong listahan to bilang isang sentro at kung ikaw ay napasama sa listahan ito ay tsak na kinukonsider mong magaling at isang elite na big man ang sarili mo. Ngayon, siguradong magiging interesting po ito at magiging exciting at the same time sapagkat maraming spacing na makukuha itong si Ayton sa kanyang mga kasama. Kay Luka pa lang, posibleng maka-attract ng double defender at maging si LeBron. So definitely ay siguradong mapag-iiwanan itong si DeAndre Ayton o kung sakaling hindi man, magiging maluwang para sa kanya ang espasyo sa loob para maka-atake, para maka-dunk, para maka-penetrate at maka-score para sa kanyang kupunan. So ngayon pa lamang mga idol ay marami na pong mga fans ng Lakers ang excited na makita ang tambalang LeBron, Ayton at Luka Doncic. Naging magandang balita man to para sa mga fans ng Portland Trail Blazers itong pagbabalik ni Damian Lillard sa kanyang mother team na Portland. Sinabayan pa ng kanilang pag-trade para makuha itong sa Jrue Holiday sa Boston Celtics. Ngunit sa mga kaganapang ito ay mayroong isang malalarong hindi nasisiyahan sa mga gantong mga balita at kaganapan para sa kanyang kupunan. Ito ay walang iba kundi si Scott Henderson. Sa ngayon, siya ang point guard sa kanyang kupunan at ang malaking rason ng Blazers kung bakit i-trade nila si Anthony Simons papuntang Celtics ay dahil gusto nilang mag-focus kay Scott Henderson. Ang unang rason kung bakit kinuha nga ho ng Portland itong si Jrue Holiday ay para maging mentor niya kay Scott Henderson. Pero ngayon, liliit pa ang kanyang exposure sapagkat itong si Dame ay babalik sa Portland Trail Blazers. Well, magkakaroon pa naman siya ng isang pangkabuang season dahil itong si Dame ay magpapagaling pa sa kanyang Achilles pero so far, hindi ito maganda sa kanya long term. So ngayon pa lang ay pinag-iisipan na rito mga idol ng mga eksperto na posibleng pakawalan ng Portland Trail Blazers itong si Jrue Holiday para mag-focus na lang kay Scott Henderson at kay Damian Lillard dahil ang tatlong ito ay mga primary point guard. Yan po ang kanilang mga posisyon. Secondary na lamang yung shooting guard pero ang kanilang mga inilalaro kung saan doon sila komportable ay point guard. Kaya kung mayroon kang tatlong point guard sa iyong rotation, mahirap yan. Considering na naging masama itong kalooban ni Jrue Holiday sa pag-trade ng Celtics sa kanya papunta sa Blazers, ito ay mag-uudyok para sa Portland na siya i-buyout na lamang o i-trade sa susunod na season o baka sa kalagitnaan ng season.